Nako, eto na. Ha? Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyu ng usapin sa impeachment against Sara Duterte. Dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino na kung sakali na kanilang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon na kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino nung una, nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment. Dito lang to sa Metro Manila. Parang may anggulo siyang, politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan. Pinaninindigan at siguro hindi lang isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte. Kaya ngayon, kaya isinalas sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Ito si Bam Aquino. So ngayon, kayo na nakaboto na at boboto pa, kailangan ba tulungan si Bam Aquino? Parang hanggang ngayon hindi siya nakaka-move on. Parang siya ay anti-Marcos pa rin until now. Third generation na po itong Bam Aquino ito. Naalala ko yung dating senador Ninoy Aquino, dating senador Butch Aquino, dating senador Tisa Oreta Aquino at iba pa mga Aquino. Iba yun eh. Pero itong Bam Aquino na dating senador, ngayon gustong bumalik, ay teka sandali. Mukhang hindi ito kakampi ng mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kaya nga betrayal of public trust against Sara Duterte na itatalakay na pagdating next month, tuloy-tuloy na yung impeachment trial. Kaya dito nga ho sa araw na ito, pagbotong ito at itong nangyayaring ito, dito nga po nakasala ay ang mga senador na dapat ay maging membro ng impeachment trial. Yung 12 iboboto at naiboto at siyempre yung 12 nandyan na. Pero sandali, baka magkamali kayo. Mukhang iba ang galaw nitong Aquino. Hindi pala ito parang pumapabor sa gusto ng mamamayan. Iba ang paniniwala nito. Delikado. Ano po inyong masasabi dyan? So walang personalan, issue lang. Sayang. Dahil ang paniniwala ng marami, si Bam Aquino at saka si Pangilinan ay dahil dadalawa nga sila sa kailang partido sa national position, pero mukhang nag-iba pa. Mabuti pa si Pangilinan, walang sinasabing ganon. Pero siyempre, dadalawa lang sila para nagkahiwalay pa. Ano yun? Nasaan ang prinsipyo nila? Pero mga Piklawan-Dilawan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tulungan natin yung ibang mga kandidato. Maraming kandidatong independent, maraming kandidato may totoong pagmamahal at malasakit sa gobyernong ito at sa ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Yan ang tulungan natin. Yung mga kandidato at kumandid at mga naiboto na ninyo at iboboto pa ninyo na iba ang galaw, puro personal, pang sarili at utang na loob ang pinairal, may panahon pa sa natitirang ilang oras bago kayo tuluyang matapos itong eleksyon. Ayan ingat lang po. Hopefully makaboto ang malaking porsyento sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil ongoing pa rin po ang eleksyon sa mga overseas Filipino workers. Okay, di ba? Ini-comment reaksyon, malaya po kayo. Sandali, eto na. Tinitiyak na po ngayon ng Philippine National Police na kailang bibigyan ng proteksyon ang mga testigo at lumantad nagreklamo against Pulong Duterte na naunang pinagbantaan. Doon sa naunang video natin, pinagbantaan po pala yung mga babae doon sa bar. Sa Davao na controversial doon sa video. So sabi ng pulis, bibigyan nilang proteksyon ng lahat ng testigo para ho sa kailang seguridad.
Okay? Yung kinumpirma na ng PNP headquarters, ayon kay General Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na tinanggal na nila yung pansamantalang naka-assign kay Pulong Duterte na pulis. Yung iba yata military, nirelieve na rin. Okay? So, ayan po yung mainit na issue. Walang isyong pampolitika dyan dahil kasi lumantad yung binugbog na biktima at ngayon may babaeng complainant din na nagsabi kung ano ang tunay na nangyari. At sila ho ay poproteksyonan para naman sa kanilang kaligtasan kasi mukhang may banta at actually pinagbantaan ang kanilang buhay. Kaya ingat lang po. So, ayan. Wala tayong magagawa. Kayong mga taga Davao, bagbatas ang pinairal, may pananagutan ng kahit sino. No one is above the law. Kahit po mga congressman, kahit senador, kahit cabinet secretary, kahit general, kahit sino. Diba? Sinampulan na nga sa rule of law under President Marcos Jr. Pinairal ang batas, kaya hinuli, dinala sa dahig si Duterte, dating Pangulo. Kung ginawa yan ng ating kasalukuyang gobyerno kay Duterte, kayang gawin kahit kanino. Mga senador pa at iba pang batas na opisyal. Kasi nga, ganyan ang batas. Pag may warrant of arrest, ipapatupad ng gobyerno. Kahit sino, huhulihin kayo. Mga local or national o international na mga cases kung saan nakapal yan. Kahit dito sa atin. Kasi yun po ang kailangan natin. Yan ang tunay na pagbabago. Lahat pinapanagot kung merong ginawang pagkakamali at pang-abuso. Diba? Pero siyempre, meron due process. Kasi kaya nga inimbestigahan, kakasuhan, bibigyan ka ng pagkakataon kahit sino kayo na ipagtanggol nyo yung sarili dyan po sa korte. Ayan po yung nangyayari ngayon. Naku, election day talaga ha. Dami kong nangyayari pa rin na mga kakaiba. Pero sana po ay naiboto nyo ang mga gusto nyo. Sana manalo ang gusto nyong kandidato na sinuportahan. At sana hindi kayo nagkamali kasi ang pagsisisi ay talagang sa huli. Sana ang inyong ibinoto ay mayroong paninindigan sa isyu ng West Philippine Sea at sa isyong kung paano harapin ang problema pang ekonomiya, seguridad, pagkain at marami pang iba ng ating bansa na kayang gumawa ng batas, kayang gumawa ng mga importanteng trabaho ang isang senador sa Senado para sa development, kaunlaran ng ating bayan, hindi yung puro pang sarili lang. Di ba? Yan ang mahalaga. Kaya nga, doon sa mga boboto pa, hahabol pa, last minute, double time. Ayaw kong mag-recommenda kung sinong iboboto dahil baka maka-influence ako sa inyo. Yan po yung purpose kong bakit ayaw ko magsabi ng buong kandidato. Paisa-isa lang. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng iboboto, masisipan niya ako. Pagka kinopya niyo iboboto ko, masisi niya ako. Hindi po. Kanya-kanya tayong diskarte. Basta kung may pagsusuri ako, may pagsusuri din tayo. Magkikita rin sa final. Kung mananalo, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Mahalaga iboto natin. Hindi natin hangad na ibinoto natin manalo. Ang papanalo sa ating ibinoboto kung mayroong suporta ang ibang botante. Kung tayo lang, hindi yon, di ba? Ang importante ay magawa natin ang ating obligasyon sa political exercise under the law, under Philippine law, Philippine government. Okay? Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.